kababayan ng Luzon, Visayas and Mindanao. Also po sa ating mga kababayan ng mga OFW na talaga naman no, nag-aantabay or nag-a-update po sa kaganapan dito sa mga nangyayari sa ating bansa. So, ngayon po guys, pag-usapan po natin yung nangyari, no, yung viral na video ni Pulong, no, nung yung kanyang binugbog na umano sabi ay bugaw. So ngayon guys, no, another witness na naman itong mangyayari guys against po dito sa mga Duterte, no, kay Pulong Duterte. Another pruweba na naman na dahil may ibinunyag na naman siya. At ito guys na marami pala itong alam, no, patungkol sa mga ginagawa ng mga Duterte. Naku guys, ito panoorin nyo po ito at talagang ikakagulat nyo, no, dahil dito sa isang tao na ito na kanyang binugbog nung nakaraan sa isang bar, no, at kanya nakikita nyo pa, no, kung napanood nyo yun. So ito guys, panoorin nyo ulit at may sinabi po itong tao na ito patungkol nga po dito kay Pulong Duterte. What's this? Nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threats si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Kitang-kita po natin dun sa CCTV recording ang pananakit ni Pulong Duterte sa biktima. Ngayon, panuurin po natin ang buong salaysay ng nasabing biktima. Ako si Distinction Patria from Davao City, 37 years old. Nagsampa ng reklamo si Criston Sean John Patria laban kay Congressman Pulong Duterte. Si Pulong kabinugbog niya ako. Yung saksak niya parang 4 to 5 times. Daling sa taas is 2 beses, din sa baba 2 beses ata. Sampal, tadyak, suntok na ganun ulit-ulit. Kaya medyo yung video na medyo maliit lang yung clip kasi nakita niya yung sa taas na yung mga CCTV. Kaya pinalapit yung mga bodyguard na sa waiter. Kaya yung pinutol yung video. If ever na di yung siya pinutol, makikita doon na 2 hours na kabinugbog. On that time, kami na Charlie at si Pulong, kami lang kasama. Nagbigay ko ng babae sa kanya. Ang umalis kami sa bahay ni Charlie, lumipat kami ng bar. Close talaga sila eh. Then every time na mag-invite si boss, si Charlie, yung binasabi niya pero palagi na bilisan mo kasi pupunta si boss. Yung transaction ko talaga sa kanila eh. Nagbibigay sa bahay yung Charlie Tan. On that time, yung babae, payment na lahat. Binayaran yung tatlo tama. Then yung isa, 1K lang yung binigay niya. Then nag-react yung babae na ba't 1K lang kasi 8 PM to 3 PM, 1K lang. Parang pang taxi lamang kung sa ano ba. Parang nairita si Pulong. Tinawag na ako. Doon lang, nag-start. Bumaba siya ng isang patalim. Then hinabol niya ako. Sinabihan niya yung guard, yung bodyguard niya na isa sa baba na lock mo yung door kasi lalabas daw ako. Yun, parang wala. Hopeless na talaga that time kaya kahit anong niya, sinasalo ko na lang. That time parang patay na talaga yung ako eh. Sabi niya, i-off na yung CCTV. Yun na wala na. Parang patay na ako nito. Di ba kapag off yung CCTV, wala na talaga. In-off na yung CCTV kaya hopeless na talaga ako. Yung bulong niya sa akin that time na pinapirahan mo ba ako? I-card. Gago, makakita. Kaya sobrang kaba, nakakakita ng karangita ko eh. Nakaihi pa nga ako that time eh, yung medyo lumapit na siya, yung naganyan na siya. Di ba nakaganon ako, parati nakayuko. Kina-explain ko sa kanya that time, nakaihi na ako doon na almost 2 hours, madami talaga. Every sampal or suntok, may 1K glass yun. Yung mga 10 na sampal suntok, then uwi na siya. Nag-iwan muna siya ng 10K, pero nag-iwan din siya ng 10 na sampal pati suntok. Eh, yung mga tao doon, nakaduko na lang lahat. Pati mga waiter, bouncer, hari talaga. Iba talaga yung ugali niya o dalawan niya. Sabi ng iba, ganun talaga daw siya malasing. Kahit pagkalam po, 2 or 3 beses na siya nagwala doon. So, hindi lang that time niya ginawa or back sa ibang bar. Kaya gusto ko pakuha yung CCTV sa labas para makita din nila na totoo talaga na malaman din nila na parang di-tripan talaga ako pag nandun pa ako. Hindi na ako makabalista ba. Every time lalabas ako sa amin parang may sumusunod. Parang ganun nga. Yun baka balikan ako. Nandito ako ngayon para nakatago eh. Mas safe dito kaysa doon sa Davao. Mahirap kasi doon na ano ko ba. Yung nabangga ko diba medyo malaking tao doon. Pero ito baka balikan niya ako. Hawak nila eh. Yung shoot talaga. Alam mo naman di ba yung almost sila, ilang decade na sila dun. Power talaga, popular. Parang bato talaga yung ano yun eh. Basta yung video, may nababasa kasi ako. Basta yung video planted daw. Paano naman planted na hindi malaking yung bar, di ba? May anak ko sa. Yung safety lang talaga ng pamilya ko eh. Una ko pong naengkwentro ang pangalan ni Charlie Tan dun sa salaysay ni Mr. Arturo Las Cañas. Sinabi niya na si Mr. Charlie Tan ay kasabwat ni Michael Yang at ni Sammy Uy
sa pag-i-import ng mga illegal substances na paggawa ng shabu. Sila din ang nagpatayo ng Shabu Laboratory sa Davao City na pinoproteksyonan naman ni Rodrigo Duterte. Si Charlie Tan ay isang special na kaibigan ng mga Duterte dahil nga kasabot siya ni Michael Yap. Makikita natin na talagang malapit sila sa isa't isa. Hindi lang kay Pulong, kundi kay Digong Duterte mismo. Makikita po natin na ang pangunahing dahilan kung bakit nanakit si Pulong Duterte sa biktima ay dahil pinag-awayan nila ang kakulangan ng bayad ni Pulong Duterte doon sa mga babae na kinuha ng biktima. Makikita natin kapag nagmamaoy si Pulong Duterte ay nananakit at hindi lang ito ang unang pagkakataon. Ang mga insidenteng ito ay nangyayari dahil merong culture of impunity doon po sa Davao ang mga Duterte. Sila ay naghahari-harian dyan na ilang dekada na nakakalusot sila sa mga ganitong insidente. Kaya kayang-kaya nilang paglaruan ang kahit sino man, kaya nilang saktan ang kahit sino man na kumpiyansa sila na hindi sila makakasuhan o kaya hindi magtatagumpay ang kahit anong kaso laban sa kanila. Isipin po natin kung ano ngayon yung takot na nararamdaman ng biktima na hindi na siya basta-basta makakauwi ng Davao. At kahit dito, makakamba siya sa kanyang buhay. Kaya kung ano man ang mangyayari dun sa biktima, alam na natin kung sino ang nasa likod nito. Sana naman po mamulat na ang ating mga kababayan at lalo na yung mga kababayan po natin sa Davao na palitan na po natin yung mga ganyang klaseng So mga guys, yun na nga po masasabi ko for me na yun na nga, mahilig talaga manakit po itong mga Duterte. Yun na nga guys, kasi diba nakikita nyo naman sa video. And take note guys, sabi po nila na itong pinapakalat daw na video ay last February pa. Pero kung February pa ito guys, indeed, ang si Pulong Duterte ay bilang isang congressman guys, hindi mo dapat ginagawa ito. Hindi mo dapat dinadaan sa ganong klaseng pagtrato sa isang kapwa mo tao, di ba? So talagang masasabi mo na iba po ang level ng kanilang paglilingkod sa bansa, sa bayan. Kasi nga, di ba, ilagay mo dapat sa lugar ang sarili mo bilang naglilingkod ka sa bayan, nagsiservisyo ka, di ba? At yun ang nangyari, di ba? Asaan dapat bang respetuhin o respeto ba itong ginawa ni Pulong sa isang tao na sabi nila ay bugaw, di ba? So hindi dapat ganoon, kahit na ano pa man yung isang tao, hindi mo dapat saktan yun, bilang congressman ka. So sa tingin nyo guys, dapat pa ba nating mapanatili ang mga Duterte sa pwesto, bilang lingkod bayan ng bansa? Comment down below guys kung karapat-dapat pa ba silang ihalal, bilang lingkod bayan, Grabe, ibang klase pala itong mga Duterte guys. So lumalabas na lahat ng kanilang mga tinatagong baho, So ngayon yung ama nasa dahig, ngayon naman yung impeachment ni VP Sara, So ngayon malalaman natin after ng election kung ano po ang hatol ng Senado, So yun na nga, kailangan maging vote wisely po tayo guys sa ating pagboto dito sa May 12. Malapit na po yan guys, ilang araw na lang. So, diba? So right now po kasi on the way po tayo sa Malolos, Bulacan for the Alyansa Rally ni Pangulong Bongbong Marcos at siyempre ng kanyang alyansa. So mga kababayan kayo na po ang humusga, mga kababayan natin dyan, lalo na po sa malalayong lugar, yung mga hindi pa nakakaalam, yung may mga ganitong pangyayari, ito po ay totoong nangyari kasi nga po ito ay kuha sa CCTV guys at hindi po ito fake news. Ayan, so kayo na po ang humusga kung dapat pa ba natin ihalal ang mga Duterte bilang lingkod bayan ng bansa, na tayo po ang nagpapasweldo sa kanila as taxpayer. So again, this is Joy TV Official, huwag niyo pong kalimutan, supportahan po yung ating channel, follow and like and share po natin.